Iimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang posibleng papel ni Curly Discaya sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental matapos lumabas ang mga dokumento ng DPWH na siya ang sinasabing beneficial owner ng mga kumpanyang humawak sa proyekto. Si Margot Gonzalez sa balita. Nanganganib na maidagdag bilang akusado sa kasong graft at malversation ang asawa ni Sara Discaya na si Curly Discaya dahil sa 96.5 million peso Ghost Project sa Davao Occidental. Kasalukuyang akusado sa kaso ang kanyang asawa na si Sara Discaya at kasalukuyang nakadetain na sa Lapu-Lapu City Jail. Batay sa mga affidavit mula sa DPWH, lumabas ang umunoy pagkakasangkot ni Curly bilang beneficial owner o ang tunay na taong may kontrol at nakikinabang sa operasyon ng mga kumpanyang humawak sa proyekto. Dagdag pa ng opisyal, nadidiskubre ito dahil may mga nagtatrabaho sa loob ang nagbubunyag kung sino talaga nagpapatakbo ng mga kumpanya. When you say beneficial ownership po, kasama po yan lahat, no? Either they're the ones that sign on behalf of the corporations kahit wala po sila sa papel. Sila po ay umuutos or nagbibigay ng mga instructions sa mga tao doon sa kumpanya, exercising dominion over the company essentially, no? So kahit wala po sila sa papel, they are the ultimate beneficial owners of the company. At yan po ang isang challenge, no, sa amin na hindi naman siguro lahat ng tao linalagay ho nila yung pangalan nila mismo sa korporasyon. Kaya kailangan muna namin tignan yung kabuuan ng kwento at tignan kung meron talaga nagpapalikod ng mga korporasyon na ito. Ayon sa Ombudsman, idadaan nila sa pagsasagawa ng preliminary investigation bago tuluyang maidagdag bilang akusado si Curly sa kaso. Dito ay bibigyan ng pagkakataon si Curly Discaya na makapaghain ng depensa sa tanggapan ng Ombudsman. Titignan din nilang mabuti ang mga isinumiting affidavits ng DPWH bago maglabas ng konklusyon o maghain ng kaso. Pag meron po kasing na-implead na bago, given na may John Doe, Jane Doe sa mga kaso natin, i-implead ngayon, no? Pero ang proseso dito muna sa Office of the Ombudsman. Again, we have to give them due process as well. First time ito makikita ni Mr. Discaya na meron palang ganitong allegation. Kaya kailangan muna namin siya pasagutin muna. Sa ngayon, wala pang naidadagdag ang Ombudsman na mga kilalang personalidad na kanilang pakakasuhan o natutumpok na principal sa flood control scandal. Dagdag pa rito, kailangan nilang matiyak na matibay ang kasong ihahain sa Sandigan Bayan. Time should be second in place when you talk about the quality of cases. Siyempre, kami din po, nagmamadali din kami. We're doing everything that we can to further the investigation as fast as we can. Pero yun na nga po, ang pinaka-basis ho natin, ang pinaka-gusto ni Ombudsman ay pag nag-file tayo ng kaso, hindi tayo matatalo. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.